Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Makakasama nyo na naman po ulit kami, ang Johnny Tandem. Hi po sa inyo. At ako na naman po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Magandang araw po, Miss Winnie, at sa lahat ng inyong mga supportive listeners. Isa po akong solid na tagahanga ng inyong mga kwentong ina-upload. Napakaganda po at kapupulutan ng aral. Dahil dito, naisip ko ring ibahagi ang aking naging karanasan noong 18 years old pa lamang ako. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Isa. Nagsimula ang lahat ng muling mag-asawa ang aking inay. Nung una, mabuti ang pinapakita niya sa amin at kung ano-anong regalo ang binibigay niya kay inay at maging sa akin. Gayunpaman, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala para sa aking nanay na si Nanay Marlene. Pakiramdam ko kasi hindi totoo ang lahat ng pinapakita sa amin ng manliligaw niya na si Tio Emil. Isa, anak! Bakit ho, inay? Bilisan mo! Tulungan mo ako rito! Ayan na po, inay! Nagmamadali akong pumunta sa kusina para tulungan si inay sa pagluluto. Hindi ko alam kung para saan bang inihahanda niyang yon dahil wala naman akong naaalala na merong kaarawan sa isa sa amin. Ang bagal mo naman! Sorry po, inay. Para saan ho ba yung inihahanda niyo? Mamaya na ang tanong. May sorpresa ako sa iyo eh. Sigurado akong magugustuhan mo. Ano nga hong sorpresa, inay? Kinakabahan tuloy ako eh. Huwag ka nang kabahan, anak. Hindi mo ba napapansin ang ayos ni nanay? Napapansin ko po, pero hindi nyo naman kailangan magsuot ng ganyan eh. Maganda na po kayo, inay. Ay, ang KJ mo naman kasi. Sabihin mo na lang kung maganda ba o hindi, para makapag-ayos ako ulit. Maganda ho kayo, inay. Kinabahan ako sa sorpresang sinasabi ni inay. Hindi na siya nagtanong pa. Ipinagpatuloy na lang namin ang pagluluto hanggang sa may narinig na lamang kaming pamilyar na tunog ng motorsiklo na huminto sa harap ng aming bakuran. Oh, nandyan na siya. Maiwan mo na kita rito ha, anak? Magtatanong pa po sana ako, pero nagmamadali na siyang lumabas. Makalipas ang 2 minuto, bumalik na si inay kasamang manliligaw niyang si Tio Emil. Isa, hindi ka ba magmamano sa tiyo mo? May ginagawa pa ho ako, inay eh. Pwede ho bang mamaya na lang? Pero anak… Ayos lang, mahal. Huwag mo munang abalahin si Isa. Pero kasi mahal, kailangan niyang magbigay ng respeto sa'yo. Inay, pwede ho bang wag niyo na akong kulitin? Mamaya na ho ako magmamano sa kanya. Yun naman pala, mahal. Hayaan mo na si Isa. Ang mabuti pa, pumunta muna tayo sa sala dahil may ibibigay ako sa'yo. Okay, sige. Dito ka muna ha, anak. Tapusin mo yan at pagkatapos, maghanda ka na ng makakain natin. Opo. Ayan na naman sila. Kay tatanda na naghaharutan pa. Yuck. May sinasabi ka ba ha? Ay, wala po. Tumango na lang si inay. Pumunta na sila sa sala habang ako naman tinatapos ang pagluluto na iniwan ni inay. Makalipas ang 1 oras nang maluto na, inihanda ko na ang pinggan sa mesa at nagsandok na rin ako ng ulam at kanin. Pagkatapos tinawag ko na si inay. Inay, kakain na ho! Pagkatawag ko, maya-maya lang dumating na sila. Kitang-kita ko ang maladkit nilang tinginan. Hindi ko na lang sila pinansin at pinagsandok ko na lang sila ng makakain. Ay, siya nga pala, Isa. Pagkatapos nito, may sasabihin kami sa'yo ni Emil. Sige po. Tahimik akong kumakain habang ang aking inay naman abala sa pakikipagharutan sa manliligaw niya. Hindi ko tuloy maiwasang hindi mainis dahil pakiramdam ko binabastos nila ang pagkain. Inay, mawalang galang na ho. Pwede bang mamaya na ho ang harutan? Nasa harapan po tayo ng pagkain eh. Sorry na anak, heto kasing si Emil eh. Tama na ho yan, hindi na ho kayo bata, kaya sana ayusin nyo naman ang ginagawa nyo. Pasensya na anak. Hindi na ako kumibo at pinagpatuloy na lamang ang pagkain hanggang matapos na nga kami. Tinulungan naman nila ako sa pagliligpit kaya hinugasan ko na lamang ang mga pinggan. Pagkaraan lang ng ilang sandali, nagtungo na ako sa sala dahil may mahalaga raw sasabihin sa akin si inay. Oh, tapos ka na ba sa paghuhugas ng pinggan ha, Isa? Oho, ano ho bang sasabihin nyo? Ganito kasi yon anak. Di ba gusto mo kong maging masaya? Opo. Kung ganon, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa.
Kami na ni Tio Emil mo. Ho? Sigurado na ho ba kayo sa naging desisyon nyo? Oo, sigurado na kami. Napagdesisyonan na rin naming magsama. Kaya sana wag mo na kaming pigilan pa, ha? Wala naman ho akong magagawa kung gusto nyong magsama eh. Basta ang akin lang, hindi nyo sana pagsisihan yan sa huli. Huwag ka mag-alala, Isa. Hinding-hindi ko pababayaan ang nanay mo at pati na rin ikaw. Ituturing kitang parang tunay kong anak. Kahit hindi na ho, basta patunayan nyo lang na mahal nyo ang nanay ko. Yun lang ang mahalaga sa akin. Maraming salamat, Isa. Pangako, hindi ko pababayaan ang nanay mo. Nang araw na yon, wala na akong nagawa ng magsama silang dalawa. Akala ko magiging maayos po ang lahat. Pero hindi ko alam na dun palang lalabas ang tunay na pag-uugali ni Tio Emil. Isang araw habang naglalaba ako, narinig kong nagtatalo si Inay at si Tio Emil. Kaya dali-dali akong lumabas para alamin ang nangyari. Buisit ka! Hindi ko alam na lasinggero ka pala! Mahal, pasensya na. Parang hindi mo naman alam na ito ang kaligayahan ko eh. Ewan ko sa'yo, kapag inulit mo yan, palahalayasin kita! Ha? Palalayasin mo ko? Bakit? Hindi pa ba sapat ang mga binibigay ko? Alam mo ba kung anong pinakaayaw ko sa lahat? Yung pinapakialaman ako. Talagang pakikialaman kita dahil dito ka nakatira sa pamamahay ko. Nangako ka rin sa akin na hindi ka gagawa ng ikagagalit ko ah. Naniwala ka naman sa mabulaklak kong mga salita? Utu-utu ka talaga. Hindi na ako nakapagpigil sa batuhan nila ng masasakit na salita. Lumapit ako sa kanila at hinarap si Tio Emil. Hoy! Ang kapal naman ng mukha mong pagsalitaan ng ganyan ng nanay ko! Ha? Isa pa itong mapagmataas na anak mo eh. Ganyan ba talaga kayo mga babae ha? Bungangera at pakialamera pa? Anong sinabi nyo? Ang kapal ng mukha nyo? Ang mabuti pa, lumayas na kayo rito sa pamamahay namin. Pabigat lang kayo eh. Paalisin? Sino bang bumubuhay sa inyong dalawa ha? Tandaan nyo, ako ang nagpapalamon sa inyong mag-ina. Kaya ayusin nyo ang trato nyo sa akin ha? Ano? Hindi nyo kami pinapalamon dahil sinosolo nyo lang ang lahat ng kinikita nyo. Tama na, Isa. Lasing lang ang tiyo mo, kaya kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig niya. Kinakampihan nyo pa rin siya, Inay. Totoo naman ang sinasabi ko ah. Intindihin mo na lang ang tiyong mo. Lasing siya. Sige na, ipagpatuloy mo na ang paglalaba. Ako nang bahala sa kanya. Yan! Makinig ka sa nanay mo! Anak, sige na, pakiusap. Pamilya na naman tayo eh. Napailing na lang po ako kay Inay. Dismayado akong bumalik sa banyo para ipagpatuloy ang paglalaba ko. Makalipas ang 1 oras, natapos na rin ako. At pagkatapos, lumabas ako para magsampay ng damit. Akmang papasok na sana ako sa loob nang makasalubong ko si Inay. Isa, pwede ba kitang makausap? Ano ho ba yon, Inay? Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa'yo. Para kanino? Kay Chong po o para sa inyo? Anak, pakiusap, pakinggan mo naman muna ako oh. Humihingi ako ng pasensya sa ginawa ng tiyo mo. Dala lang ng alak yun, kaya ganun na lang ang mga nasabi niya. Inay, wag niyo na ho siyang ipagtanggol pa. Wag niyo nang pagtakpan ng kasalanan niya. Kaya lumalaki ang ulo niya eh. Sige, pero hindi mo naman siya siguro aayawan kapag hindi na siya lasing. Depende ho yun, Inay. Kung ganyan pa rin ang trato niya sa akin at maging sa inyo, hindi ho ako nangangako na magiging mabuti ako sa kanya, ha? Pero anak, Inay, para sa ating dalawa ho ito eh. Ako pang magulang dito oh. At kayo naman ho ang nagiging anak na paulit-ulit na pinagsasabihan. Isipin niyo naman ho ang tama at mali, Inay. Pasensya na anak. Ayoko lang na muling mahiwalay sa lalaking minamahal ko eh. Alam mo naman na ngayon lang ako ulit nagmahal. Ay, pag-ibig nga naman. Kapag tinamaan, handang magpakamartir. Sige ho, Inay. Marami pa ho akong gagawin. Salamat, anak. Maraming salamat. Pagkatapos naming mag-usap, pumasok na ako sa loob para ibalik ang laundry basket sa lalagyan. Pagkatapos noon, naligo na po ako. Makalipas ang ilang minuto nang matapos ako sa pagliligo, nagbihis na rin po ako at lumabas na ng banyo. Pagkatapos pumunta ako sa kusina at sakto naman nang makita ko si Inay abala sa paghihiwa ng mga sangkap na lulutuin. Anak, tulungan mo naman ako.
Agad naman po akong lumapit at tinulungan siyang maghiwa. Hindi ko pa rin siya kinikibo dahil sa totoo lang, masama pa rin po ang loob ko sa kinakasama niya eh. Anak, galit ka pa rin ba sa akin? Hindi ho ako galit sa inyo. Tsaka bakit naman ho ako magagalit sa inyo eh, wala naman kayong ginagawang kasalanan sa akin. Mabuti naman, kung hindi ka galit sa akin, pasensya ka na ulit ha anak. Tumango na lang ako at hindi na muling nagsalita pa. Nang matapos ko nga siyang tulungan, inutusan niya akong bumili ng bawang at sibuyas. Anak, pwede bang bumili ka ng sibuyas at bawang? Naubusan na kasi tayo para maigisa ko ng ulam natin. Agad kong sinunod ang inuutos ni inay. Pagkalabas ko ng bahay, nakasalubong ko si Jason, ang secret boyfriend ko. Oh, mahal. Saan ka pupunta ha? Bibili lang ako sa tindahan. Ikaw, saan ka pupunta? Pupunta sana ako sa inyo eh. Gusto ko lang makilala ang stepfather mo. Mukhang pamilyar kasi sa akin ang pangalan niya eh. Pupunta ka? Samahan mo na muna ako. Sige. Siya nga pala mahal. Mag-holding hands naman tayo. Ay, sira. Gusto mo bang makahalata sila sa atin? Hindi makakahalata si tita dahil lang alam niya magkaibigan tayo. Tsaka may kaibigan naman na nag-holding hands, di ba? Ay, ewan ko sa'yo. Yeah. Alam mo naman na hindi pa itong oras para sa ganyan eh. Oo na. Teka, hindi mo ba ako na-miss ha? Wala ba akong kiss dyan? Sige naman, Suntok, gusto mo? Para kang ano dyan. Joke lang eh. Baka makaisa lang eh. Sige na nga, samahan na nga kita para mawala na yung inis mo sa akin. Talagang sasamahan mo ko dahil kung hindi, makikipag-break na ako sa'yo. Uy, yan ang wag mo sabihin mahal ha. Hindi yan joke ha. Naglakad na nga kami papunta sa tindahan. Hindi naman kami pinag-uusapan ng mga kapitbahay dahil ang alam nila, magkaibigan lang po kami ni Jason. Pagkabili namin, agad din akong umuwi kasama niya. Pagkadating namin sa bahay, agad siyang nagmano kay inay. Magandang hapon po tita, maano po? Magandang hapon din. Mabutit napasyal ka. Wala lang ho. Kasi namiss ko lang po si Isa. Magtapat nga kayo sa akin. May relasyon ba kayong dalawa ha? Ay wala ho inay, magkaibigan lang ho kami ni Jason. Bakit ikaw ang sumasagot? Si Jason ang tinatanong ko. Totoo po tita. Magkaibigan lang po kami ni Isa. Okay, sige. Sinabi mo nasa na nga palang pinabili ko ha anak? Ay, heto po inay. O sige, pagmeriendahin mo muna si Jason ha? Opo, sige po. Ipinaghanda ko na nga ng merienda si Jason. Pagkatapos niyaya ko siyang pumunta sa sala para makapagkwentuhan kami. Wala yata ang stepfather mo Nasa kwarto nila. Natutulog? Uy, ang aga pa Paano? Umuwing lasing. Nakakainis nga Umiinom ng alak? Grabe, parang ang malas yata ni tita ngayon Hay nako, sinabi mo pa. Habang nagkukwentuhan kami, saktong lumabas si Tio Emil mula sa kwarto nila ni inay. Pupungas-pungas pa ang mga mata niya at halatang may hangover pa. Pansin ko ang gulat sa mukha ni Jason nang makita niya si Tio Emil na papunta sa kusina. Isa, siya ba ang sinasabi mong bagong asawa ni tita, ha? Oo. Alam mo bang ayaw ko sa lalaking yan? Pinagtitiisan ko lang para sa nanay ko, no? Mag-ingat ka sa kanya, ha? Hindi niyo pa siya lubusang kilala. Oh, bakit? Kilala mo ba siya? Hindi na sumagot si Jason, Miss Winnie. Nanatiling seryoso ang mukha niya. Pakiramdam ko, kilala niya si Tio Emil. Maya-maya pa tinawag na nga kami ni inay para kumain. Pagdating namin sa kusina, napansin kong nagulat si Tio Emil nang makita niya si Jason. Siya nga pala Jason. Siya si Emil, asawa ko ngayon. Ganun po ba, tita? Kumusta po pala kayo? Mabuti po ba siya sa inyo, ha? Ay, kilala mo ba siya, iho? Parang sa tono ng pananalita mo kilalang kilala mo siya. Hindi ho. Ngayon ko lang ho siya nakilala. Ang mabuti pa, kumain na tayo. Sumasakit pa ang ulo ko Gawa ng alak na yun. Yan kasi, bakit ka ba uminom ng maaga? Sa susunod, wag mo nang uulitin yan. Oo na, sige na. Pasensya na ha. Ang kulit kasi ng mga tambay dyan sa labas Huwag kang mag-alala, mahal. Hinding-hindi na mauulit. Sige, kumain na tayo. Baka lumamig na ang pagkain.
Hindi na muling kumibo si Tio Emil, pero napapansin ko ang tensyon sa pagitan nila ni Jason. Hindi po ako sigurado kung napapansin ba yun ni Inay o hindi dahil pakiramdam ko kilala nila ang isa't isa, Miss Winnie. Nang matapos kaming kumain, pumunta si Tio Emil sa kwarto nila ni Inay. Kaya naman hindi ko sinayang ang pagkakataon, kinausap ko na si Jason kung talaga bang kilala niya ang amain ko. Mahal, bakit parang nagsusukatan kayo ng tingin ni Tio? Wala, mahal. Pero mag-iingat ka sa kanya, ha? Teka, para namang napakasamang tao niya para sabihan mo ko na mag-ingat ako sa kanya. Basta, mahal. Makinig ka lang sa akin. Kapag matutulog ka, isarado mong mabuti ang pinto ng kwarto mo. Dahil ang mga katulad niya, mahirap pagkatiwalaan. Uy, joke ba yan? Para kasing ang seryoso mo eh. Natatakot tuloy ako sa sinasabi mo. Hindi, totoo yun. Huwag mo nang isiping masyado ang sinabi ko. O sige na, tulungan na kita magligpit at kapag natapos uwi na rin ako, ha. Basta, mahal, makinig ka sa akin, ha. Para sa'yo rin ang mga sinasabi ko. Tumango na lamang ako, Miss Winnie. Nang matapos naming ligpitin ang pinagkainan, nagpaalam na nga siya sa akin at ganun din kay Inay. Hindi pa rin maalis sa isip ko ang sinabi niya. Nang matapos nga akong maghugas ng pinggan, pumunta na ako sa sala para manood na lamang ng TV. Umuwi na pala si Jason. Nagpaalam na ba siya sa'yo? Opo, Inay. Siya nga pala, nasan po si Tio? Ayun, natutulog na. Alam mo naman na may hangover pa rin yun eh. May sinabi ho kasi si Jason tungkol sa kanya eh. Pakiramdam ko po magkakilala sila. Imposible yan, Isa. Hindi naman taga rito si Emil eh. Kaya paano sila magiging magkakilala? Yun na nga po, Inay. Hindi ko po maintindihan pero pakiramdam ko kilalang kilala nila ang isa't isa. Parang may alam siya na hindi natin alam. Kaya ganun ang tingin niya kay Tio Emil. Ay, hayaan mo na. Baka hindi yun ang ibig sabihin ng kaibigan mo. Alam mo naman si Jason, protective lang yun sa'yo. Wala naman sigurong ibang ibig sabihin yun. Hindi na ako kumibo pa, Miss Winnie. Nanood na lamang po ako hanggang sa hindi na naming namalayang 4:30 na pala ng hapon. Inay, magsisilong lang muna ako ng mga sinampay na damit ha? Oo, sige. Magluluto na rin ako para sa magiging hapunan natin. Tumayo na po ako. Kinuha ko ang lalagyan at pagkatapos pumunta na ako sa bakuran kung saan naroon ang sampayan. Nang magsilong na nga po ako ng damit, agad ko rin yung tinupi. Habang abala po ako, nakita kong lumabas ng kwarto si Tio Emil. Napansin niya ako at nilapitan para tanungin niya tungkol kay Jason. Bakit nagdala ka rito ng lalaki, ha? Ano mo siya? Kaibigan ko lang ho yun, Tio. Tsaka bakit niyo ho ba tinatanong? Layuan mo ang lalaking yun. Sa susunod, wag mo na siyang papupuntahin dito, ha? Aba, Chong, hindi naman yata pwede ang gusto nyo. Matagal na kaming magkaibigan ni Jason. Tsaka sino ba kayo para pigilan ako kung sinong papapasukin ko rito o hindi? Asawa ako ng nanay mo. Kaya kapag sinabi kong hindi pwedeng pumunta ang lalaking yun dito, susundin mo. Hindi kayo asawa ng nanay ko. Kinakasama, oo. At saka, baka naman pinagbabawalan niyo ako dahil kilala niyo nga talaga siya, na magkakilala talaga kayong dalawa. Anong sabi mo? Hindi kami magkakilala, no? Bakit mo ba pinagtatanggol ang lalaking yun, ha? Wala na kayong pakialam doon. Pwede ba? Huwag kayong umasta na parang tatay ko. Nagulat ako nang biglang lumapit sa akin at mahigpit niyang hinawakan ang braso ko, Miss Winnie. Pilit naman akong nagpupumiglas pero masyado po siyang malakas. Aray! Nasasaktan ako! Ito ang pakatatandaan mo, Isa. Huwag na huwag mong papupuntahin ang lalaking yun dito. Wala kayong karapatang pagbawalan ako dahil pamamahay ko to. Sige, tignan na lang natin. Bigla na lamang niyang binitiwan ang braso ko. Talagang nasaktan ako dahil doon, Miss Winnie. Pumunta na siya sa kusina kaya pinagpatuloy ko na lang din ang pagtutupi ko ng mga damit. Makalipas ang ilang minuto, natapos na rin po ako. Nilagay ko na sa kwarto nila ang mga damit na tinupi ko. Paglabas ko, dumiretso na po ako sa kwarto ko. Buisit yun ah. Ang kapal ng pagmumukha niya para saktan ako. Inis kong sabi bago ko muling lumabas ng kwarto ko. Pagkatapos, pumunta ako sa kusina para tulungan naman si Inay ng pagluluto. Napansin naman ni Inay na nakasimangot ako, kaya hindi niya napigilang magtanong sa akin. Oh, bakit nakasimangot ka?
Wala ho. Nasan ho pala ang kinakasama nyo? Hindi ko nga rin alam eh. Pumunta lang siya rito sa kusina para uminom at pagkatapos umalis na rin. Sigurado ho ba talaga kayo sa kanya, Inay? Ay, sabihin mo nga sa akin, Isa. Hanggang ngayon ba ayaw mo pa rin sa kanya? Kung tatanungin niyo ho ako, ganun pa rin ho ang isasagot ko. Oo, ayoko pa rin sa kanya. Hindi ko ho gusto ang taong yun eh. At bakit? Hindi pa ba sapat sa'yo ang pinapakita niyang kabutihan sa akin? Ay, wala naman ho ako magagawa kung yan ang pinili niyo eh. Hayaan niyo na ho. Kalimutan niyo na lang po ang sinabi ko. Sige na, iluto na rin natin ito para makakain na tayo. Tinulungan ko si Inay sa pagluluto niya at makalipas nga ng 1 oras natapos na rin po kami. Kaya naman inutusan niya ako. Isa, pwede mo bang tawagin ng tiyo mo? Utos ni Inay. Agad ko naman po siyang sinunod. Hinanap ko siya sa kwarto nila pero wala po siya roon. Lumabas din ako upang tignan kung naroon siya, ngunit wala rin si Tiyo Emil sa pinaghanapan ko sa kanya. Kaya bumalik na lamang po ako sa kusina. Oh, natawag mo na bang tiyo mo? Wala nga ho siya eh. Hindi ba siya nagpaalam sa inyo kung saan siya pupunta? Hindi eh. Ay, hayaan mo na, baka may pinuntahan lang. Kumain na ho tayo, Inay. Tirahan na lang natin siya ng pagkain. Mauna ka na, anak. Sabay na lang kaming dalawa kakain. Tumango na lamang po ako, Miss Winnie. Gutom na rin ako ng mga oras na yun eh. Makalipas lamang ng ilang minuto, natapos na po akong kumain at hinugasan ko na ang pinagkainan ko. Pagkatapos noon, pumunta na ako sa kwarto para matulog. Nang makatulog na po ako, maya-maya lang ay nakarinig ako ng sigawan mula sa labas ng kwarto. Dali-dali akong bumangon at bumaba. Laking gulat ko nang makitang sakal-sakal ni Tiyo Emil ang nanay ko. Bitiwan mo ako! Sino nagsabi sa'yo na sunduin mo ako ron, ha? Pinapaya mo na ba ako, ha? Hoy! Bitiwan mo ang nanay ko! Bakit mo siya sinasaktan? Ang kapal ng pagmumukha niyo! Huwag kang makikialam dito, kundi pati ikaw, tatamaan ka sa akin! Ganon ah? Inis akong lumapit sa kanya at pinagsusuntok siya para bitiwan lang niya si Inay. Pero matigas siya at nagawa niya akong itabig, Miss Winnie. Huwag mong idamay si Isa. Patawarin mo na ako, Emil. Hayop ka! Ang pinakaayaw ko, yung sinusundo ako sa inuman. Hindi mo ako under para pagbawalan, ha? Hindi mo pwedeng gawin sa akin yun! Nagulat pa po ako nang sampalin niya si Inay, Miss Winnie. Dahilan para dumugo ang bibig niya. Hindi ko po yun matanggap dahil ni minsan, hindi naman siya pinagbuhatan ng kamay ni Itay noong nabubuhay pa siya. Sinikap ko pong bumangon, kumuha ng walis at hinampas yun sa kanya nang makakuha ko ng pagkakataon. Hayop ka! Wala kang karapatang saktan ng nanay ko! Aray! Ang sakit! Kapag hindi mo tinigilan yan, pagsisisihan mo yung ginawa mo! Talagang hindi kita titigilan! Ide-demanda kita! Makikita mo, hindi mo pwedeng saktan ng nanay ko! Magdemanda ako, magdemanda! Nagulat ako nang bigla na lamang niyang binitiwan si Inay. At pagkatapos, sa akin naman siya lumapit at inagawang hawak kong walis. Sinikap ko pong harangan siya, pero sadyang malakas talaga siya. Nagawa niyang hablutin ang braso ko at pagkatapos po nun, sinampal niya ako at sinabunutan. Ano? Ha? Lalabang ka pa? Ha? Parang awa mo na, Emil. Huwag mong idamay si Isa. Tama na. Pakiusap, Emil. Mahilig ka kasing makialam eh. Ito ang isaksak mo sa kukotin yung mag-ina, ha? Wag niyo akong pakikialaman sa mga gusto kong gawin. Dahil hindi lang yan ang mararanasan nyo. Itatak niyo yan sa utak nyo, ha? Bigla niya akong binitiwan kaya bumagsak ako sa sahig ng oras na yon, Miss Winnie. Tatawa-tawa pa si Tiyo Emil nang iwanan niya kami ni Inay at lumabas ng bahay. Mabilis akong bumangon at nilapitan si Inay. Inay, ayos lang ho ba kayo? May pasaho kayo? Huwag mo akong intindihin, anak. Sa'yo ko nag-aalala eh. Ayos ka lang ba, ha? Ayos lang ho ako. Ipapabarangay ko ang lalaking yon. Napakawalang yanya. Huwag na anak, pakiusap. Kasalanan ko naman kung bakit siya nagalit sa akin eh. Inay, ang martir niyo talaga. Ni minsan hindi nga po dumapo ang mga kamay ni Itay sa inyo eh. Tapos hahayaan niyo lang gawin sa inyo yon ng lalaking yon?
Alam ko naman yon anak. Pero mabuti sa atin si Emil. Nagagawa niya lang yun dahil lasing nga siya. Yun palang mahirap eh. Iinom siya ng alak pero hindi niya kaya. Sa tiyan dapat nilalagay ang alak at hindi sa utak. Walang iya siya. Sorry na anak. Kung pati ikaw ay nadamay din. Hayaan niyo na ho inay. Ang mabuti pa, gamutin na lang ho natin ang sugat niyo. Inalalayan ko si inay papunta sa upuan. Pagkatapos kumuha ako ng bulak at gamot para gamutin ang dumudugo niyang sugat sa tuhod. Sa susunod ho kasi, wag niyo nang hayaang ganyanin kayo ng lalaking yon. Hindi na talaga ako makakapagpigil sa kanya. Pasensya na. Hayaan mo, kakausapin ko siya kapag hindi na siya lasing. Sa ngayon, hayaan na lang muna natin siya. Mukhang magpapaumaga na naman ho yata siya sa inuman. Ang mabuti pa ho ay kumain na lang kayo at matulog na tayo. Oo, sige anak. Mabuti pa nga. Hindi ko nahihintayin ng tsuhin mo. Inalalayan ko si inay na tumayo. Pagkatapos pumunta kami sa kusina at pinaghanda ko siya ng makakain. Nang matapos kumain ni inay, iniligpit ko ang pinagkainan niya at inalalayan siyang pumunta sa kanilang kwarto. Ayaw niyo ho bang matulog sa kwarto ko? Baka saktan na naman kayo ni Tiyo pag umuwi yun mamaya na lasing na lasing. Hindi na anak, ayos lang ako. Dito na ako matutulog. Tumango na lamang ako at nagpaalam na matutulog na rin po ako, Miss Winnie. Pagkarating ko sa kwarto, nilako yun ng maigi. Naalala ko po kasi ang babala ni Jason sa akin eh. Pero hindi pa rin ako makatulog dahil naaalala ko ang ginawa ni Tio Emil sa amin ng nanay ko. Akala ko yun na ang una at huling beses pero nagkamali po pala ako, Miss Winnie. Isang buwan ang lumipas, palagi na po yung ginagawa ni Tio Emil. Nagkaroon tuloy kami ni inay ng trauma dahil nagiging bayolente siya sa amin tuwing nakakainom at kami ang pinagbubuntunan dahil sa kanyang kalasingan. Marlene, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Oo, ayan na. Tarantang pumunta si inay sa kusina upang ipagtimpla ng kape si Tio Emil. Ako naman, abala sa pagluluto ng pagkain namin. Hindi ko na lamang siya pinansin dahil hindi ko gustong makitang nagpapakamartir siya sa lalaking wala namang ginawa kundi saktan siya. Buisit na buisit talaga ako ng mga oras na yon, Miss Winnie. Anak, paluto na ba yan? Oho. Ano ba? Tagal mo naman ah. Oo, heto na! Nagmamadaling dinala ni inay ang kape ni Tio Emil. Napailing na lamang ako ng dahil doon. At pagkatapos kong magluto, inihanda ko ng pagkain sa mesa. Maya-maya pa pumunta na sila sa kusina. Ipagsandok mo nga ako ng kanin, Isa. Ako na lang, mahal. Ikaw ba si Isa, ha? Hayaan niyo na ho, inay. Ako na ho ang gagawa. Tumayo ako at lumapit sa upuan ni Tio Emil. Kinuha ko ang plato niya at nilagyan niyo ng kanin. Pero napansin kong iba po ang pagkakatitig niya sa akin eh. Hindi siya nakatingin sa pagkaing sinasandok ko kundi sa akin mismo. Kaya naman nang matapos ko siyang sandukan, agad akong bumalik sa upuan ko para kumain. Nang magsimula na nga kaming kumain, narinig namin na may kumakatok sa pinto. May tao yata ah. Pagbuksan mo muna, Isa. Tignan mo kung sino. Agad akong tumayo at pinuntahan kung sino ang kumakatok. Pagbukas ko ng pinto, ang boyfriend ko palang si Jason ang naroon. Hello, mahal. Oh, ikaw pala. Bakit hindi mo na lang binuksan? Nahihiya ako kay tita eh. Oh, halika na, pumasok ka na. Sakto ang dating mo. Teka naman, wala ba akong kiss ha? Gusto mo ng sapak? Joke lang. Ito naman parang hindi na mabiro oh. Sige na, halika na. Okay. Nang makapasok na siya, sinara ko na ang pinto. Pagkatapos, hinila ko siya papunta sa kusina kung saan naroon sina inay at Tio Emil. Oh, ikaw pala. Halika, kumain ka rito, Jason. Salamat po. Anong ginagawa mo rito, ha? Dinadalaw ko si Isa. Ano ka ba niya? Kaibigan po. Bakit po ba? Kain na, Jason. Umupo ka na. Sumabay ka na sa amin. Sandali. Kaibigan o kaibigan? Bakit niyo ho ba kami pinakikialaman ni Jason? Huwag kang makialam dito, ha? Ang bata mo pa! Lumalandi ka na, ha? Ano naman sa inyo? Hoy, Marilyn! Pagsabihan mo nga yung anak mo, kundi ano po? Bahala na nga kayo riyan! Saan ka pupunta? Hindi ka pa nakakakain, Emil! Pagtabi mo na lang ako!
Wala na akong ganang kumain. Mga leche kayo! Padabog na umalis si Tio Emil, kaya naman pinaupo ko na lamang si Jason at pinaghain siya ng makakain. Pasensya ka na ha. Ayos lang. Kain na iho. Pasensya ka na sa inasta ni Emil ha. Okay lang ho, tita. Sige na, kumain ka na. Masarap ang luto ni Isa. Tumango na lamang si Jason at kumain. Si Inay naman pumunta na sa sala pagkatapos naming kumain habang kami naman ni Jason nagtulong na magligpit ng pinagkainan. Mahal, kailan ba tayo aamin kay tita ha? Ay, malapit na. Pero sa ngayon mahal, kailangan muna nating ilihim to eh. Sige, naiintindihan ko naman eh. Gusto kong malaman, maayos ba ang pakikitungo sa inyo ng amain mo? Bago ko sinagot ang tanong niya, pumunta ako sa pintuan at sinilip ko kung naroon ba si Tio Emil. Nang masiguro kong wala siya, bumalik ako sa paghuhugas ng pinggan. Ang totoo niyan, mahal, sinasaktan niya si Inay, pati na rin ako. Ano? Bakit hindi ka kagad nagsabi sa akin? Eh dahil ayaw kitang madamay pa sa gulo. Kailan niya ginagawa yan sa inyo ha? Ilang buwan niyo pa lang siyang kasama, pero nagagawa niya na kayong saktan. Oo, hindi ko nga alam kung bakit ayaw pang paalisin ni nanay yan eh. Basta ha, kapag sinaktan ka niya ulit mahal, kukunin na kita rito. Napangiti ako sa sinabi niya, Miss Winnie. Pagkatapos pinagpatuloy na namin ang paghuhugas ng pinggan hanggang sa matapos na yon. O paano? Uuwi na ako ha. Basta kapag may kailangan ka, huwag ka mag-atubiling lumapit sa akin ha, mahal. Oo, sige. Niyakap niya ako, kaya niyakap ko rin siyang pabalik, Miss Winnie. Nagpaalam muna siya kay Inay bago tuluyang umuwi. Pagkasara ko pa lamang ng pinto, nagulat ako nang may biglang humablot sa braso ko. Napakahigpit ng pagkakahawak niya na para bang mababalian ako ng buto. Ah! Aray! Ano bang ginagawa niyo? Sino nagsabi sa'yo na papuntahin mo rito ang lalaking yun, ha? Ano bang pakialam niyo? Paulit-ulit na lang kayo. Kaibigan ko si Jason. Kaya kahit pumunta siya rito sa bahay namin, wala kayong pakialam doon. Ganun ha? Nagulat ako nang bigla na lamang niya akong sampalin. Napakasakit noon at halos mahilo ko ng sandaling yon, Miss Winnie. Lumabas naman si Inay mula sa kanilang kwarto. Sinubukan niyang awatin si Chong, ngunit maging siya man, nakatikim din ng malakas na sampal. Tama na, mahal! Nasasaktan na ang anak ko! Huwag kang makialam kung dinidisiplina ko ang anak mo. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon para hindi na lumandi. Ang kapal talaga ng mukha niyo! Hindi na ako bata para pigilan niyo pa ako! At isa pa, hindi naman kita tatay ah! Mas lalo pa niya akong sinaktan. Sinabunutan at sinuntok sa sikmura. Halos mawalan po ako ng malay dahil sa tindi ng sakit, Miss Winnie. Samantala, takot na lamang na pinapanood ni nanay ang pananakit sa akin ng amain ko. Tinigilan niya lamang ako nang may tumawag sa labas. Mga barkada niya pala yon na muli na naman siyang niyayaya para uminom. Anak, patawarin mo ko kung hindi kita naipagtanggol. Umiiyak lang ako habang pilit na bumabangon, Miss Winnie. Pagkatapos, tinabi ko ang kamay ni Inay nang makahawak siya sa akin. Pumasok ako sa kwarto at nilak ko yun. Humiga ako at doon umiyak ng umiyak sa sobrang galit at sama ng loob na nararamdaman ko. Lumipas ang 1 linggo. Halos araw-araw kaming sinasaktan ni Inay at wala ring patid ang pag-inom ng alak ni Tio Emil. Isang araw, habang abala ko sa pagbibilang ng iniipon kong pera para sa pag-aaral ko sa kolehiyo, hindi ko na malayang nakita pala ako ni Tio Emil. Kaya naman nang lumabas ako, tinanong niya ako kung mayroon daw ba akong pera. May pera ka ba, ha? Bigyan mo nga ako ng pambili ng alak. Wala ho akong pera, Tio. Bilisan mo na. Alam ko may pera ka eh. Pera mo muna sa akin yun. Wala nga ho akong pera. Bakit ho bang kulit nyo? Sinungaling ka, ha? Alam kong may pera ka. Ayaw mo lang magpahiram dahil madamot ka. Sinabi ko na nga ho sa inyong wala eh. Ang hirap niyong umintindi. Sinungaling ka talaga. Pagkasabi niya yon, umalis na siya. Pumasok ako sa kwarto ko at kinuha ang alkansya ko. Niyakap ko yon dahil bigla akong kinabahan ng sandaling yon. Muli ko itong ibinalik sa pinagtataguan ko, Miss Winnie. Pagkatapos, lumabas ako para tulungan si Inay sa paglilinis ng bahay. Oh, bakit nakasimangot ka ha, anak? Wala ho.
Tulungan ko na ho kayo dyan. Sige. Siya nga pala, may iuutos ako sa'yo. Ano ho yun? Bumili ka ng uulamin natin mamayang hapon. Sige ho, akin na ho inay. Bibili na ho ako ngayon habang maaga pa. O heto, bumili ka na rin ng mga sangkap para sa lulutuin ko ha? Agad na iniabot sa akin ni inay ang 200 piso. Pagkatapos naglakad na lang ako palabas ng bakuran. Sakto namang nakita ko ni Tio Emil. Tumingin siya sa akin at ngumiti na para bang punong-puno ng kahulugan. Hindi ko na lamang yun pinansin at naglakad ako hanggang makarating nga ako sa paradahan ng sasakyan, Miss Winnie. Agad akong sumakay papuntang palengke. At pagdating ko ron, sakto namang pong nakita ko ang boyfriend kong si Jason. Oh, mahal. Mukhang mamamalengke ka yata. Hindi, may bibilin lang akong ulam. Parang ayoko nga umalis ng bahay eh. Oh, bakit naman? Ewan ko ba, para kasing may pumipigil sa akin eh. Parang may mangyayaring hindi maganda. Pakiramdam ko may mawawala sa aking napakahalaga eh. Pakiramdam mo lang yan. Sige, samahan na muna kita para makauwi ka na rin kagad. Bakit? Mamamalengke ka rin ba? Oy, may bibilin lang din ako. Pero unahin na muna natin yung sayo. Naku, wag na. Bibili lang naman ako ng uulamin natin mamaya. Ganun ba? Kasama pala ako sa kakain eh. O tayo na. Bili na tayo para makauwi na kagad. Napangiti ako at natawa sa kanya. Hinayaan ko na lang siyang samahan niya ako. At nang matapos na nga kaming mamili, nagpaalam na akong mauuna na. Kapag may kailangan ka ha, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Narito lang ako para sa'yo, mahal. Sige, salamat Jason. Mauna na ako ha. Sige Isa, mag-iingat ka ha. Iniwan ko na siya ron at sumakay na ng tricycle. Ilang minuto lang ang lumipas, nakauwi na rin po ako sa bahay, Miss Winnie. Pagkababa ko pa lang, nagulat ako nang may makitang nag-iinuman sa labas ng bahay namin. Nang makita nila ako, napansin kong nagbulungan sila. Uy! Mabuti naman at nakauwi ka na. Salamat sa alak ha. Ano hong sinasabi nyo? Wala yun. Ano ba yung mga pinamili mo ha? Uulamin ho natin ito. Ganun ba? Sige, iluto mo na yan. Pagkatapos, dalhan mo kami rito nang may mapulutan kami. Hindi na lamang ako kumibo. Dumiretso po ako sa kusina kung saan nadatnan ko ang nagsasaing kong nanay. Bakit niyo naman po hinayaang uminom sila sa tapat ng bahay natin, inay? Hayaan mo na anak. Alam mo naman ang tiyo mo eh. Siya nga pala, saan ho siya kumuha ng pambili ng alak, inay? Hindi ko alam. Baka ibinigay lang ng mga kasamahan niya. Bakit parang kinakabahan kayo? May problema ho ba? Wala naman. Halika, hugasan na natin yan at pagkatapos hiwain mo na rin para mailuto ko na. Tumango na lang ako, Miss Winnie. Sinunod ko nga ang inutos sa akin ni inay. At pagkaraan ng ilang minuto, natapos na rin lahat ng ginagawa ko. Sakto naman dahil naluto na rin ang kanin. Habang abala kami ni inay, dumating si Tio na halatang lasing na. Ang tagal naman ng pulutan namin oh. Hindi pa ba luto yan ha? Hindi pa eh. Kung gusto nyo, bumili na lang kayo. Ulam din kasi natin ito mamaya eh. Inuutusan mo ba ako? Nakabili ka na nga eh. Kaya hindi ko na kailangan bumili pa ng pulutan namin. Sige. Iluluto ko na kagad ito. Bilisan mo! Pagkatapos, lumabas na si Tio Emil na pasuray-suray na ang lakad. Halos bumagsak ang mga kagamitan na kanyang natatamaan habang naglalakad. Anak, pagkatapos kong lutuin ito, dalhan mo sila ron ha? Tapos kumain na tayo. Opo, sige po. Bukas nga pala, pupunta ako kay Kumaring Janet. Ano ang gagawin niyo doon? Magpapasama kasi ko sa kanya doon sa sinasabi niyang mapapasukang trabaho. Magtatrabaho kayo? Ako na lang ho kaya ang magtrabaho, inay. Ay, mahihirapan ka lang doon. Ako na lang muna. Kailangan natin makapag-ipon para makapag-college ka. Inay, ayos na ho kahit high school graduate lang ako. Ay, hindi anak. Ipinangako ko sa tatay mo na makapagtatapos ka ng kursong gusto mo. Sige ho, wala naman ako magagawa kung ayaw niyo pong magpapigil eh. Niyakap na lang ako ni inay. Pagkatapos pinagpatuloy niya ang pagluluto.
Nang matapos siya, kumuha na ako ng isang mangkok at nilagyan niyo ng pulutan para kay Tio Emil at sa mga kaibigan niyang umiinom. Dinala ko yon sa kanila. Uy, yan! Ayan na pala ang pulutan natin eh. Sabay tawa nilang lahat. Pagkatapos nilapag ko sa mesa ang pulutan nila. Pero pansin ko ang mga mata nila. Nakatingin sa akin, Miss Winnie. Kaya naman pagkalapag ko noon, pumasok na po kagad ako sa loob at hindi na nagtagal pa ron. Tara na anak, kumain na tayo. Mabuti pa nga ho, inay. Siguradong kapag naubusan sila, manghihingi pa ang mga yon. Kumain na nga kami ni inay dahil alam naming mauubusan kami kapag nagkataon. Nagtabi na lang kami ng konting ulam para kay Tio para kung sakaling maghanap siya, may maibibigay pa rin si inay sa kanya. Kinabukasan, nagpaalam na sa akin si inay, kaya naman kaming dalawa lang ni Tio Emil ang naiwan sa bahay. Tulog pa rin kasi siya dahil sa kalasingan. Mga anong oras ho kayo uuwi, inay? Hindi ko pa alam, anak. Baka abutin ako ng hapon doon. Sige ho, inay. Mag-iingat ho kayo, ha? Oo, sige. Mag-iingat ka rin dito, ha? Kung wala ka namang gagawin mamasyal ka muna kasama ng kaibigan mo. Sige ho, inay. O siya, sige na. Baka naghihintay na si kumare Basta anak ha, wag na wag mong kalilimutang magluto para kahit magising ang tiyo mo, may kakainin na siya. Tumango na lang po ako. Pagkaalis niya, pumasok na ako sa loob. Nagluto na muna ako at sinabayan ko yun ng paglilinis ng bahay. Nang matapos ko na nga po ang lahat ng gawain, naligo kagad ako dahil pakiramdam ko ang lagkit na po ng buong katawan ko. Nang matapos ako, pumunta ako sa sala para manood naman po ng TV. Habang nanonood ako, lumabas si Tio sa kwarto nila ni inay. Mukhang may hangover pa rin siya, Miss Winnie. Nasaan ang nanay mo? Umalis ho. Saan pumunta? Sino kasama niya? Si Ninang ho ang kasama niya. Pupunta sila sa papasukan niyang trabaho. Bakit hindi man lang nagpaalam yun? Tulog pa raw ho kayo Sige, pagtimpla mo nga ako ng kape. Agad akong tumango. Pero napansin kong nakatitig sa akin si Tio Emil. Kaya naman nagmamadali akong pumunta sa kusina. Pero ang hindi ko alam, nakasunod na pala siya sa akin. Anong oras uwi ang nanay mo? Oh, bakit nagulat ka? Di naman ako multo Pasensya na po, Tio. Alam mo, maganda ka Sexy at sobrang kinis. Hindi ka pa ba nagkaka-boyfriend Bakit niyo ho naitanong yan? Wala naman. Curious lang ako. Pero may itatanong pa sana ako Pero wag ka magagalit Ano ho ba yon? May karanasan ka na ba? Ano hong ibig niyong sabihin? Mukhang wala ka pang karanasan. Gusto mo bang masubukan? Ako ang magbibigay sa'yo ng leksyon. Nagulat ako nang bigla niya akong hawakan sa bewang, Miss Winnie. Kaya halos kilabutan ako nang hawakan niya ako. Nabitiwan ko ang tasang may lamang kape, kaya nabasag yun ang bumagsak sa sahig. Ano bang ginagawa niyo? Wala naman. Alam mo, nagagandahan ako sa'yo Sa totoo lang, hindi ko naman talaga gusto yung nanay mo Ano ho bang pinagsasasabi niyo dyan? Pwede ho ba bitiwan niyo nga ako? Alam kong gusto mo rin ito. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Kung ano man ho ang balak niyong gawin, huwag niyo nang ituloy. Bakit? Magsusumbong ka? Sa tingin mo ba, may maniniwala sa'yo, Nagmamakaawa ho ako sa inyo, Chong. Kasalanan ko ba kung nahuhumaling ako sa'yo? Inaakit mo kasi ko Huwag ka na kasing pumalag. Para hindi ka na masaktan pa. Paliligayahin kita. Gusto kong sumigaw ngunit natatakot ako na baka patayin niya ako ng mga panahong yun. Nakahawak kasi siya ng kutsilyong nakita niya sa kusina. Tahimik na lamang akong nanalangin na sana hindi matuloy ang masamang binabalak niya sa akin, Miss Winnie. Nanginginig ako sa takot nang halikan niya ako sa pisngi at nang akmang huhubaran na niya ako, sakto naman pong may biglang kumatok sa pintuan. Tsaka lamang ako nakahinga ng maluwag. Habang si Tio, pansin kong talagang nainis siya. Namputya naman Sige na, pagbuksan mo. Pero binabalaan kita, wag na wag kang magsusumbong. Kung hindi,
Papatayin kita. Pati na rin ang nanay mo. Maliwanag ba? Hindi ako nagbibiro Opo. Agad akong kumalas sa kanya at pinunasan ng pawis at luha ko. Pagkatapos, pumunta ako sa harapan ng bahay at pinagbuksan ng kumakatok sa pinto. Mahal, anong ginagawa mo rito? Dinadalaw ka. Pumunta si tita sa bahay Ang sabi niya, puntahan daw kita rito. Teka, bakit parang nanginginig ka? May nangyari ba? Wala. Pasok ka. Ipaghahanda kita ng merienda. Uy, naku, wag na. Ang mabuti pa, mamasyal tayo. Oo, sige. Sumama ako sa kanya, Miss Winnie. Pero hindi pa rin mawala ang matinding takot na nararamdaman ko ng mga panahong yon. Gusto kong sabihin kay Jason ang nangyari pero natatakot akong may gawin si Tio Emil kay nanay. Sa ginawa niyang pagbabanta, nasisiguro kong hindi siya nagbibiro at tototohanin niya ang sinabi niya sa akin. Pagkatapos noon, dinala ko sa parke ni Jason. Nanatili lang po akong tahimik, Miss Winnie. Hindi ko na malayang napansin na pala ng boyfriend ko ang kakaiba kong kinikilos. Bakit parang kanina ka pa tahimik ha? Ano ba talaga nangyari sa'yo? Wala. Masama lang ang pakiramdam ko. Alam kong hindi ganun yun. Sige, sabihin mo na sa akin. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Si Emil ba? Huwag kang matakot, akong bahala sa'yo. Nang sabihin niya yon, napahagulgol na lamang ako, Miss Winnie. Kaya niyakap niya ako at pilit na pinapatahan. Mahal, tahan na. Ano ba talaga nangyari? Sabihin mo na sa akin. Poprotektahan kita. Si Tio, mahal. Muntik na niya akong gasain. Ano? Natatakot ako, mahal. Makasaptan niya kami ni Inay. Tinakot niya ako na kapag nagsumbong ako kahit kanino, papatayin niya raw kami ni Nanay. Walang iya siya. Patawarin mo ako, mahal. Kung hindi kita naipagtanggol ng mga oras na yun. Kung dumating lang sana ako ng mas maaga, hindi ka niya mahahawakan. Wala kang kasalanan. Basta mahal, ipangako mo sa akin na wala kang ibang pagsasabihan kahit ang mga pulis. Pero pinagtangka ang kanyang gahasain Oo, pero pakiusap Jason, wag mo na tayong gagawa ng bagay na pwede nating pagsisihan sa bandang huli. At nanganganib din kasi ang buhay ni Inay Paano na lang kung ituloy niya ang balak niya sa'yo? Natatakot ako. Ano kaya kung sumama ka na muna sa amin? Doon ka muna sa bahay namin tumira. Hindi pwede. Ayokong iwan si Inay na mag-isa kasama ang hayop na lalaking yon. Isa pa Jason, mukhang hindi nagbibiro si Tio sa ginawa niyang pagbabanta sa akin Ayoko mang manatili ka doon. Parang wala pa tayong magagawa dahil sa nanay mo. Kailangan masiguro ko muna ang kaligtasan niya. Ngayon wala pang alam si tita Magugulat siya at baka kung ano nga ang gawin ng lalaking yun sa kanya. Sige, wala muna tayong gagawin sa ngayon Pero kapag inulit niya yun, kukunin na kita. Dadalasan ko rin ang pagpunta sa inyo. Tumango na lamang ako at muling yumakap sa kanya. Pagkatapos niyaya niya akong kumain sa malapit na karinderya. Oh, sige na, kumain ka na. Hindi pa ako gutom, mahal. Sige na, mahal. Kalimutan na muna natin yun, okay? Alam kong hindi ka pa kumakain Salamat Pero wala kasi akong pambayad dyan Alam mo naman kailangan kong mag-ipon para makapag-aral ng kolehiyo. Ikaw naman, mahal okay lang. Sabay tayong mag-e-enroll para maging magkaklase tayo. Nginitian niya na lamang ako, pero bakas pa rin ang pag-aalala sa kanyang mukha. At alam kong may binabalak siya dahil sa ginawa ng amain ko sa akin. Pagkatapos kong kumain, hinatid na niya ako pauwi. Sakto namang naroon din si nanay. Oh, mabutit umuwi na kayo. Nagpahatid na po ako kay Jason. Siya nga po pala, may sasabihin po ako inay habang nandito rin po si Jason. Oh, ano yun? May relasyon ho kami ni Jason, inay. Pasensya na po kung hindi po kami umamin nung una. Pinagbawalan ko po kasi siyang sabihin sa inyo yun Ayos lang sa akin. Masaya nga ako dahil sa mabuting lalaki na punta ang anak ko Ayos lang sa'yo na lumalandi ang anak mo? Pwede ba, Tio? Huwag nga kayong makialam dito. Anak, tama na. Mahal, nasa tamang edad na si Isa. Hindi ko na siya pwedeng pakialaman sa kung anong gusto niyang gawin. At isa pa,
Pumayag siya noong nagsama tayo. Kahit na. Hoy, lalaki. Kaya mo bang buhayin kapag nabuntis mo si isa? Opo. At ikaw? Matanong nga kita. Nabuhay mo ba mga anak mo nung iniwan mo na lang ng basta-basta? Hindi ko alam kung bakit ganun na lamang ang sinabi ni Jason. Pakiramdam ko, may malalim silang ugnayan. Nagulat naman kami ni Inay nang lapitan ni Tio si Jason at kinuwelyohan. Wag ka na magpapakita rito ha. Dahil kung hindi… Kung hindi ano? Tama na! Mahal, sige na, umuwi ka na. Oo sige. Pero tandaan mo ha, kapag may nangyari sa'yo, huwag kang magdadalawang isip na lumapit sa akin. Niyakap niya ako bago nagpaalam kay Inay. Nang makaalis na nga si Jason, bigla na lamang hinablot ni Tio Emil ang braso ko at kinaladkad papasok ng bahay. Walang sabi-sabing sinampal niya ako. Hayop ka! Kailan pa naging kayo ha? Ano bang pakialam niyo? Pinakikialaman kita dahil ayokong may lumalapit at humahawak sa'yo. Bakit? Sabihin niyo nga sa akin ang dahilan niyo. Tama na. Nakikiusap ako sa inyo. Mahal, Emil, huwag mo namang saktan ang anak ko. Wala naman siyang ginagawang masama sa iyo eh. Walang ginagawang masama. Ano yung ginawa niya? Hindi ba masama na tinago niya ang relasyon niya sa lalaking yun? Bago niyo pa makilala ang nanay ko, kami na ni Jason, kaya wala kayong karapatang panghimasukan ng buhay ko. Wala akong karapatan. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Nakipagsukatan ako ng tingin sa kanya nang bigla na lamang niyang hinawakan ang muka ko. Mapapasakin ka rin. Walang sino man ang pwedeng humawak sa'yo. Asa ka? Dahil kahit kailan, hindi niyo may sasagawa ang gusto niyo sa akin. Tignan na lang natin. Mabilis niya akong binitiwan at dumiretso sa kwarto nila ni Inay. Anak, pagpasensyahan mo ng tiyo mo ha? Hindi ko alam kung mapagpapasensyahan ko pa siya, Inay. Patawarin mo ko kung pati ikaw ay sinasaktan na niya. Hindi naman mabubura ang sakit ng simpleng sorry niyo lang, Inay. Wala naman ako magagawa dahil siyang pinili niyo eh. Hindi ko naman kayo maiwan dito na kasama niyo ang lalaking yun. Pagkasabi ko, iniwan ko na si Inay at dumiretso na ako sa kwarto ko. Hindi na ako naghapunan dahil ayoko silang makita at makasabay kumain. Lumipas ang mga araw. Tiniis ko ang pananakit ni Tio Emil. Ilang beses ko rin siyang nahuling sumisilip habang naliligo ako, kaya hinihintay ko muna siyang umalis bago ako maligo simula noon. Isang araw, binigyan ako ni Inay ng pera. Naisipan kong ihulog yon sa alkansya dahil matagal ko na rin hindi nahuhulugan yon. Tuwang-tuwa pa nga akong lumapit doon. Pero pagkabukas ko, wala na roon kahit ang lagayan. Kinabahan ako at halos pagpawisan dahil mahigit 1 taon ko yung pinag-ipunan. Dali-dali akong lumabas ng kwarto para tanungin si Inay. Sakto namang nanonood siya ng TV. Inay, may pumasok ho ba sa kwarto ko? Oh, bakit anak? Nawawala ho ang ipon ko eh. Alam niyo naman kung gaano ko pinaghirapan yun. Oh, anong drama na naman yan ha? Ikaw ano? Ikaw ang nagnakaw ng pera ko. Hoy. Huwag mo akong pagbintangan ha. Wala kang pruweba. Alam kong ikaw lang ang nagnakaw ng inipon ko. Tumigil ka. Wala akong ninakaw sa'yo. Bakit hindi mo tanungin yung nanay mo? Tanungin? Hindi magagawa ni nanay ang sinasabi niyo dahil siya pa mismo ang tumutulong sa akin para mag-ipon. Anak, Isa, tama na. Wala na tayong magagawa pa dyan. Hindi, Inay. Sumusobra na ang kinakasama niyo eh. Siya na nga ang umaas ng hari sa pamamahay na ito. Hindi na nga rin nagtatrabaho tapos may gana pang magnakaw. Hoy, wag mo akong pagbintangan ha. Baka gusto mong makatikim ka uli sa akin. Sa tingin niyo ba, natatakot na ako sa inyo? Tandaan niyo ito, hindi magtatagal, kakarmahin din kayo sa mga kasamaang ginagawa niyo. Padabog akong pumasok sa kwarto ko, Miss Winnie. Doon ko inilabas ang lahat ng sama ng loob ko dahil hindi ko matanggap na nawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Ipon sana yon na gagamitin ko sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Dahil doon, nagpasya na akong umalis ng bahay namin. Hindi ko na rin kasi kayang tiisin ang pananakit at pambabastos ni Tio Emil sa akin. Kaya nga ng araw na yon nag-alsabalutan na ako. Pilit akong pinipigilan ni Inay pero hindi ko siya pinakikinggan. Gusto ko man siyang hikayating sumama sa akin at iwan ang kinakasama niya
Alam kong hindi niya gagawin yun. Kahit ang balak na panggagahasa sa akin ni Tio, alam kong hindi rin naman niya yun paniniwalaan sakaling sabihin ko yun sa kanya. Anak, huwag ka nang umalis. Huwag mo naman akong iwan dahil ikaw lang ang natitira sa akin. Hindi, inay. Matagal na akong nawala sa inyo. Buhat nang makisama kayo sa lalaking nangakong mamahalin at aalagaan kayo. Patawarin mo ako, anak ko. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Hindi niyo na ako mapipigilan pa, inay. Mas gugustuhin kong magpakalayo-layo sa inyo kaysa makasamang demonyong kinakasama niyo. Ako? Demonyo? Gusto mo bang makita, ha? Tandaan niyo ito. Hindi ito ang huli nating pagkikita. Sisiguraduhin kong babalik sa inyo ang lahat ng ginawa niyo sa akin. Sa tingin mo ba, natatakot ako, ha? Anak, nakikiusap ako. Huwag mo naman akong iwan. Ano bang gusto mong gawin ko, ha? Simple lang, inay. Iwanan niyo ang lalaking yan. Hindi na kumibo si inay at alam ko na ang ibig sabihin noon, Miss Winnie. Hindi niya kayang mahiwalay sa lalaking yon at alam kong hindi naman ako ang pipiliin niya. Hindi ko na rin hinintay na makasagot pa siya. Umalis na lamang ako. Bitbit ang mga gamit at damit ko. Naglakad ako hanggang sa kanto at sumakay ng tricycle papunta sa bahay ni Jason. Pagdating ko doon, nadatnan ko siyang abala sa pagsisibak ng panggatong. Nagulat naman siya nang makita niya ako. Uy, halika, pasok ka. Mahal, ayoko nang umuwi ron. Ninakaw ni Tio Emil ang ipon ko eh. Ano? Napakahayop talaga ng lalaking yun. Hayaan mo, pagbabayaran din niya ang ginawa niya sa inyo. Ang sama-sama niya talaga. Lahat ng perang yun ay para sana sa pag-aaral ko. Pero napunta lang sa bisyo niya. Huwag mo na munang isipin yun, mahal. Halika, sige. Pasok ka na muna. Kinuha niya ang dala kong bag, Miss Winnie. Pagkatapos, pinapasok niya ako sa loob ng kanilang bahay. Sakto namang naroon si Tita Sylvia, ang nanay ni Jason, na may alam na sa relasyon naming dalawa. Nagmano ako sa kanya. Mabuti na lang at napakabait po niya sa akin. Siya pa nga po mismo ang may gustong doon na lang ako tumira. Kumain ka muna, Isa. Mamaya, may sasabihin kami sa'yo ni Inay. Ano yon? Sige, basta kumain ka na lang muna. Agad akong tumango at sinunod ang sinabi niya. Pumunta kami sa kusina at doon pinaghanda ako ni Tita Sylvia ng makakain. Mahal, may gusto lang kaming sabihin sa'yo ni Inay. Ano yon? Tungkol sa amain mo. Oh, anong tungkol sa kanya? Ang totoo niyan kasi, kaya kilala ko siya dahil siya ang ama ko. Hindi ako makapaniwala sa nalaman ko noon, Miss Winnie. Kaya pala ganun ang trato nila sa isa't isa dahil may ugnayan pala talaga silang dalawa. Teka mahal, joke ba yan? Hindi ako nagbibiro. Ganyan na talaga ang ugali niya, mahal. Kaya siya iniwan ni Inay. Kaya pala ganun ang pakikitungo mo sa kanya dahil tatay mo siya? Oo, tama. Pero ni minsan, hindi ko siya tinuring na ama. Hindi niya minahal si Inay at sigurado kong hindi niya rin mahal ang nanay mo. Isa lang pabigat sa buhay yun. Kung ganun, paano ang nanay ko? Hayaan na muna natin siya. May paraan pa para pagbayaran niya ang lahat ng ginawa niya sa inyo. Ano yun? Si nanay na lang ang magsasabi sa'yo. Sinabi na nga ni Tita Sylvia na matagal na niyang gustong gumanti. Pero nagdadalawang isip siya dahil tatay pa rin daw yon ni Jason. Sinabi niya sa akin na kulam daw ang paraan para makaganti. Pamilyar sa akin ang kulam dahil madalas ko itong napapanood sa iba't ibang uri ng pelikula. Tatay mo pa rin si Tio Emil, Jason. Matagal na akong walang ama. Para sa akin, matagal na siyang patay. Pero mahal, wala bang ibang paraan? Pwede tayong humingi ng tulong sa mga pulis. Walang kinakatakutan ng Emil na yan, mahal. Gagawa siya ng paraan para baligtarin ang kanyang kasalanan. Kung ganon, sige, pumapayag ako sa gusto niyong mangyari. Huwag kang mag-alala. Bibigyan lang natin siya ng leksyon na pagsisisihan niya sa buong buhay niya. Hindi ba siya mamamatay? Hindi tayo hahantong doon, mahal. Pero kung matinding sakit ang kinakailangan, mararanasan niya yon. Kung ganon, kailan gagawin ang kulam? Biyernes ng gabi. Tamang-tama dahil kabilugan yun ng buwan.
Natatakot ako sa kahihinatnan, mahal. Tama ba itong gagawin natin, ha? Hindi lahat ng tao ay dapat kaawaan. Lalo na kung napakalalim ng sugat na iniwan niya sa mga taong naging mabuti sa kanya. Kaya bukas na bukas din, isasagawa na natin ang ritual. Hindi na ako nagprotesta pa, Miss Winnie. Unang gabi ko roon, katabi kong natulog ang kanyang ina na si Tita Sylvia. Puro kabutihan lang ang pinapakita nila sa akin habang nasa poder nila ako. Handa ka na ba, mahal? Bukas na natin gagawin yung ritual. Kinakabahan man, pero handa na ako. Magtiwala ka lang sa amin ni nanay. Hindi ka namin pababayaan. Salamat, mahal. Nag-aalala din kasi ako kay nanay eh. Ilang araw ko siyang hindi nakakausap simula nang magkatalo kami. Ayos lang siya, mahal. Nagkausap na rin sila ni nanay eh. Kung ganon, alam niyang dito ako pumunta? Oo, sinabi ko nung nakaraang araw nang magkasalubong kami. Nagtatrabaho na siya siguro ngayon. Mas mabuti nga yun, mahal eh. Para hindi niya na araw-araw nakakasama ang lalaking yun. Napanatag ang loob ko na maayos naman si inay. Pumapasok na rin pala siya sa kanyang bagong trabaho. Mahal, nasan pala si tita? May pinuntahan lang sandali. Ganun ba? Anong oras na pala? 10:00 ng umaga, mahal. Bakit mo naman naitanong? Pwede ba akong magluto ng pagkain natin ngayon? Oo naman. Kung yan ang gusto mo, hindi kita pipigilan. Maraming salamat ha. Naiinip din kasi ako rito eh. Ayos yan. Dahil matitikman namin ni nanay ang luto mo. Nagluto nga ako, Miss Winnie. Pagkaraan ng ilang minuto, natapos ko rin yon at sakto naman pong dumating na rin si Tita Sylvia. Tuwang-tuwa siya nang matikman niya ang luto ko. Ano, Nay? Pasado na ba sa'yo si Isa, ha? Oo, pwede na. Agad naman tumango si tita, kaya nagtawanan kaming tatlo. Sobrang saya nilang kasama, kaya hindi ko maisip kung bakit nagawa pa silang sakta ni Tio Emil. Pagkatapos namin kumain, tumulong po ako sa pagliligpit. O mahal, teka, baka pagod ka na. Ayokong isipin mo na ginagawa kitang katulong dito. Uy, ano ka ba? Siyempre, hindi yan ang iniisip ko. Bukal sa loob ko ang pagtulong dito. Tsaka girlfriend mo kaya ako. Ang akin lang kasi, nakakaya dahil bisita ka rito eh. Paano kung maging asawa mo na ako? Bisita pa rin ba akong maituturing? Uy, bakit? Gusto mo na rin ba, ha? Uy, sira ka talaga. Siyempre hindi pa no. Mag-aaral pa tayo. Joke lang. Natatawa na lang si Jason, Miss Winnie. Ipinagpatuloy namin ang paghuhugas hanggang sa matapos rin kami. Pagkatapos namasyal kaming dalawa sa paborito naming lugar. Hapon na kami nang makauwi sa bahay nila. Hindi naman nagalit si tita dahil masaya siya para sa amin. Kinabukasan maaga akong nagising. Bumangon ako at nagpasyang magluto habang natutulog pa sila. Habang abala ko, nagulat na lamang ako nang may biglang yumakap sa akin. Ano ba, mahal? Nagluluto ako, oh. Ang aga mo namang gumising. Parang ayaw na tuloy kitang pauwiin sa inyo niyan, ha? Tumigil ka nga dyan. Baka marinig ka ng nanay mo. Mas mauna ngang matuwa yun eh. Siya nga pala, mahal. Kailangan mo nang maghanda para sa ritual mamaya, ha? Oo, nakahanda na ako. Nang araw na yon, tumulong ako kina tita sa kanilang mga ginagawa hanggang sa sumapit na nga ang gabi. Pumunta kami sa bakante nilang kwarto. Pagpasok namin, napansin ko ang daming libro na halatang napaglipasan na ng panahon. Sobrang alikabok doon sa loob, kaya halos ubuhin ako. Mahal, anong klaseng mga aklat ba yan? Hindi basta ordinaryong mga aklat yan, mahal. Pamana pa yan ni Lola kay nanay. Akala ko, bodega lang ang silid na to pero hindi pala. Huli ka na. Sisimulan na ni nanay ang ritual. Siya nga pala, bago magsimula, kung ano man ang maririnig at makikita mo, huwag kang makakaramdam ng takot, ha? Kinakabahan man, tumango ako, Miss Winnie. Tinanggal ni tita ang nakalatag na kumot sa sahig. Namangha at nagulat ako dahil may hugis bilog doon at sa gitna nito may bituin. Pagkatapos nagsindi sila ng mga itim na kandila at isa-isa itong ipinalibot sa labas ng bilog. Pagkatapos sinimulan na ni tita ang ritual. May mga binabanggit siyang salita na hindi ko po alam kung anong uri ng wika yon. Nakapikit lamang ako habang nilalamon ng matinding kilabot dahil pakiramdam ko may kasama kami ng mga oras na yon.
Sobrang lakas din po ng hangin. Maya-maya biglang nag-iba ang boses ni Tita Sylvia. Nang matapos siyang umusal ng dasal, dumilat na kami. Natakot ako nang makita kong purong itim ang mga mata ni Tita. Kinuha niya ang litrato ni Tio Emil at yun ang kanyang dinasalan. Pagkatapos, kinuha niya ang manika at tinusok ang malaking karayom sa iba't ibang bahagi ng katawan nito habang patuloy ang pagdarasal niya. Nang matapos niya nang gawin ang lahat, bumalik na rin ang dating itsura ni Tita. Naging matagumpay ang pangungulam ni nanay. Talaga? Hindi ko akalain na ganun pala ang pangungulam. Iba't ibang paraan ng pangungulam at pangbabarang, Mahal. Si nanay, yun ang kanyang paraan. Ganun ba? Pero paano natin malalaman kung gumana nga ang kulam? Hindi ko masasabi. Si nanay lang ang nakakaalam nun. Tumango na lamang ako pagkakasabi niya nun sa akin, Miss Winnie. Nang matapos nga ang lahat, lumabas na rin kami. Tinapik-tapik naman ako ni Tita sa balikat ko na para bang pinalalakas niya ang loob ko. At sa loob lang ng 1 linggo, nabalitaan namin na nagkasakit daw ng malubha si Tio Emil. Balitang galing mismo kay nanay. Kumusta ka na, anak? Ayos lang ho ako. Kayo ho, kumusta? Ayos lang, anak. Pero ang tiyo mo, hindi maayos ang kalagayan niya ngayon eh. Bakit ho? Ano bang nangyari sa kanya? Hindi ko nga alam, anak. Pero 1 araw lang ang nakalipas nang magsimula siyang hindi makalakad. Iniinda niya na nga ang halos buong katawan niya eh. Kaya dinala ko siya sa ospital. Pero nang suriin siya ng mga doktor, wala naman silang nakitang sakit sa kanya. Baka kinarma na siya, inay. Anak, kahit gaano pa kasama ang ginawa sa atin ng tiyo mo, hindi mo siya dapat sabihan ng ganyan. Bakit hindi? Bukod sa pabigat nga siya sa atin, may gana pa siyang magnakaw. Isa, alam kong malaki ang kasalanan niya sa'yo. Pero sana matutunan mo siyang patawarin. Grabe, pinagtatanggol niyo pang lalaking yun? Bakit, inay? Alam niyo bang ginawa niya sa akin, ha? Anong ibig mong sabihin? Muntik niya na akong gahasain, inay. Pagsasamantalahan niya ako noon. Mabuti na lang dumating si Jason noon at hindi natuloy ang masamang balak niya sa akin. Hindi mo alam yun dahil bulag kayo sa pagmamahal niyo sa kanya. Ano? Patawarin mo ako, anak. Hindi ko alam yun. Talagang hindi niyo alam dahil hindi niyo talaga inalam ang mga kasamang ginagawa ni Tio. Nagtiis ako, inay eh. Tao lang ako. Hindi ko kayang magpakamartir. Pero may pag-asa pa naman siyang magbago, anak. Bigyan mo na lang siya ng panahon. Panahon? Inay naman, hindi mo naman siya lubusang kilala eh. Alam niyo bang dating asawa ni Tita Sylvia ang lalaking yon? Anong sinabi mo? Totoo ba yon? Oo, dahil sila mismo ang nagsabi nun sa akin, inay. Pabigat lang daw sa buhay nila ang lalaking yon. Anak, ano ba, inay? Nagbibingi-bingihan ba kayo? Kung pipilitin niyo akong patawarin siya, hindi ko yun gagawin. Pagkatapos kong sabihin sa inyo ang binalak niya sa akin gawin, yan pa rin ang sasabihin niyo? Ang patawarin siya? Ibang klase kayo, inay. Sige na, puntahan niyo na ang kinakasama niyo. Pero anak, gusto ko lamang mawala sa puso mo ang galit at sama ng loob. Gusto ko lang, please lang, inay. Nakikiusap ako sa inyo. Hindi ko na siya kayang pakiharapan pa. Tumango na lamang sa akin si inay at hindi na ako pinilit pa, Miss Winnie. Hindi ko alam kung bakit nabulag na lang siya sa pagmamahal sa lalaking wala namang ginawa kundi saktan siya ng paulit-ulit. Nang makaalis na siya, doon ako umiyak ng umiyak. Hindi ko inasahan ang ipinakitang pagtatanggol ni nanay sa lalaking muntik nang gumahasa sa akin, Miss Winnie. Mahal, tama na. Bakit ganun, mahal? Kahit sinabi ko na sa kanyang lahat, si Tio pa rin ang pinipili niya. Wala na tayong magagawa ron. Mahal niya ang lalaking yun, kaya handa niyang talikuran ng lahat, maging ikaw na sarili niyang anak. Pero hindi naman ibig sabihin nun na tinatakwil ka niya. Siguro, hahayaan ko na lang muna siya. Sobrang sakit nito, Jason. Niyakap na lamang ako ni Jason, kaya kahit papano nabawasan po ang sakit na nararamdaman ko noon. 1 buwan ang lumipas, hindi ako nagpakita kay inay. Wala rin akong balita kay Tio Emil dahil wala akong balak alamin ang tungkol sa kanya. Hindi mo pa rin baka kausapin si tita, mahal? Hindi pa ako handang makita siya eh.
Nanay mo pa rin siya, mahal. Hindi ka dapat magalit sa kanya dahil wala naman siyang ginawang masama sa'yo eh. Alam ko naman yon. Pero pinili niyang lalaking yun kesa sa sarili niyang anak eh. Ganito na lang, Isa. Dadalawin ko nanay mo. Ako na ang bahalang mangumusta sa kanya. Oo, sige. Salamat, Jason. Nang umalis na si Jason, naisipan kong magwalis ng bakuran. Habang nagwawalis ako, lumapit sa akin si tita. Napakabuti po niya sa akin, kahit boyfriend ko pa lang ang kanyang anak. Maraming salamat po sa lahat ha, tita. Kahit hindi niyo ako kaano-ano, tinanggap niyo pa rin ako dito. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng naitulong niyo sa akin eh. Tanging ngiti at yakap lang ang sinagot sa akin ni tita. Aminin ko man o hindi, Miss Winnie, talaga pong mabuting taong nanay ni Jason. Hindi na niya ako pinagpatuloy sa pagwawalis dahil niyaya niya akong magmerienda. Tatanggi pa sana ako pero sadyang mapilit po siya. At habang nagmemerienda nga kami, dumating naman si Jason kasama si nanay. Mahal, kasama ko ang nanay mo. Anak, Isa, kumusta ka na? Pasensya na kung ngayon lang kita nadalaw ha. Alam mo ba, malubha na kasi ang kalagayan ng tiyo mo eh. O sige na ha, mag-usap muna kayo ng nanay mo. Iiwan muna namin kayo para makapag-usap kayong dalawa ha. Nang pumasok na sa loob ng bahay sina Tita Sylvia at Jason, nakapag-usap nga kaming dalawa ni nanay. Anak, kumusta ka na rito? Kailan ka ba babalik sa bahay? Alam mo, wala akong kasama dun eh. Hindi ko pa ho alam kung kailan ako uuwi eh. Naiintindihan ko kung galit ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Pero sana mapatawad mo na si nanay. Inay, hindi naman ako nagalit sa inyo eh. Lumayo lang ako dahil hindi ko na kayang pang-aabuso ng lalaking yun. Anak, patawarin mo ko kung napabayaan man kita. Malaki ang pagkukulang ko bilang ina sa'yo simula nang pumasok sa buhay natin si Emil. Hindi naman kita pwedeng sisihin, inay eh. Pareho lang tayong biktima. Ang kaibahan lang natin, ikaw ang kinakasama niya. Tama ka, anak. Hayaan mo, kapag gumaling siya, hihiwalayan ko na siya. Pero sa gayon, wala nang gustong tumulong sa kanya eh. Sige, uuwi na rin po ako sa atin, inay. Pero kailangan ko munang magpaalam kina tita. Niyakap ako ni inay, Miss Winnie. Sa pagkakataong yon, muli kong naramdaman ang pagmamahal niya sa akin bilang isang magulang. Nang araw ding yon, nagpaalam at nagpasalamat ako kina tita at kay Jason. Uuwi ka na, mahal. Oo, hindi naman pwedeng manatili ako rito, no? Nakakahiya na sa inyo ni tita. Ikaw naman, walang kaso sa amin yun. Pero mamimiss kita niyan. Uy, bakit? Magkikita pa naman tayo. Alam ko naman yun. Pero mamimiss ko kasi ang presensya mo rito sa bahay eh. Loko ka talaga. Mahal, darating din tayo dyan. Maghintay ka lang. Kailangan pa nating mag-aral. Sabi ko nga eh. Basta mahal ah, kung may kailangan ka, bukas ang pinto ng bahay namin para sa'yo. Salamat, Jason. Tita, maraming salamat din po ah. Nang makapagpaalam na nga ako kina Tita Sylvia, inimpake ko na ang lahat ng aking mga gamit. Nang matapos ako, umuwi na kami ni nanay. Pagdating ko, nanibago po ako ron, lalo na nang pumasok ako sa kwarto ko. Muli kong naalala ang pagkawala ng ipon kong pera. Pagkatapos kong ibalik ang mga gamit ko sa lagayan, lumabas na rin po ako. Anak, tapos ka na bang mag-ayos ng mga gamit mo? Opo, inay! Alam mo anak, noong wala ka rito, wala akong naging kakampi. Pero ayos lang dahil naiintindihan ko kung bakit ka umalis. Sorry po, inaya. Ayos lang. Siya nga pala anak, kumain na tayo dahil bukas aalis ako ng maaga. Saan naman ho kayo pupunta? Hahanapin ko ang pamilya ni Emil para sila na ang umasikaso sa kanya sa ospital. Sigurado ho ba kayo naiiwan nyo na si Tio? Oo anak, nakapag-file na rin ako sa barangay ng reklamo dahil sa pananakit na ginagawa niya sa atin, pati na rin yung muntik niyang pang-aabuso sa'yo. Kaya malalaman din ng mga kamag-anak ni Emil na inabuso niya tayong mag-ina. Hindi nila maisusumbat ang pagiging mag-asawa naming dalawa. O siya, kumain na tayo. Kinabukasan maagang umalis si nanay at hinanap ang pamilya ni Tio. Habang ako naman, pinuntahan ko siya sa ospital. Nang makita ko si Tio Emil, sobrang payat at halatang may malubhang pinagdaraan ng sakit.
Hindi man kita gustong dalawin dito, pero naisip ko ring puntahan ka. Kung naging maayos sana ang pakikitungo niyo sa amin, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Sabi ko sa kanya, kahit na alam kong wala siyang malay ng mga panahong yon, Miss Winnie. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magagalit sa kanya. May awa man akong nararamdaman pero hindi nito mabuburang nakaraan eh. At hindi ko makakalimutan ang mga kahayupang ginawa niya sa aming mag-ina. Umalis na ako sa ospital, Miss Winnie. Pagka-uwi ko sa bahay, nakita ko roon si Jason. Mukhang naghihintay rin siya sa akin. Oh, mahal, anong ginagawa mo rito? Wala lang. Dinadalaw lang kita. Saan ka pala pumunta? Dyan lang sa tabi-tabi. Wala rin pala si tita rito, no? Oo, may pinuntahan siya eh. Alam mo bang iiwan na niya si Tio? Mabuti naman kung ganun. Mahal, may itatanong lang sana ako sa'yo eh. Ano yun? Ni minsan ba na-miss mo si Tio bilang ama mo? Yung totoo? Oo. Hindi naman siguro may iwasan yun sa isang anak, hindi ba? Pero sa naging sitwasyon namin, natuto kong kalimutan siya eh. Isa pa, hindi naman din kami ang legal na pamilya niya eh. Kung mahirap ang pinagdaanan namin kay Tio Emil, sigurado ko mahirap din ang pinagdaanan niyo ni Tita Sylvia sa kanya. Naku, wala na sa amin yun, mahal. Pero sa kabila ng lahat ng mga nagawa ni Tio Emil sa amin, nakukonsensya ako sa nangyayari sa kanya ngayon eh. Kaya mo nararamdaman yan dahil mabuti kang tao. Ay nako, hindi ako mabuti, mahal ah. Nagkakamali rin ako. Kaya ang swerte ko sa'yo eh. Dahil nagkaroon ako ng girlfriend na katulad mo. Mas maswerte ako dahil nagkaroon ako ng boyfriend na katulad mo. Niyakap niya ako at hinalikan sa noo, Miss Winnie. Lumipas ang mga araw, nahanap din ni Inay ang kamag-anak ni Tio. Sila na ang umasikaso sa kanya sa ospital. Habang si Inay, nagpatuloy na sa kanyang pagtatrabaho habang unti-unti niyang kinakalimutan ang pagmamahal niya para kay Tio Emil. Ako naman, nagpa siyang magtrabaho kasama si Jason para makapag-ipon ulit at maipagpatuloy namin ang pag-aaral namin. Jason, hanggang kailan ba natin parurusahan si Tio Emil? Wala na ba kayong balak alisin ng kulam sa kanya? Huwag kang mag-alala. Inalis na ni Inay ang kulam sa kanya. Dahil sa kabila ng lahat, tatay ko pa rin naman siya, di ba? Ay, salamat naman. Hindi man natin siya mapatawad sa ngayon, alam nating darating ang araw na mahanap din natin sa puso natin ang patawarin siya. Tama ka. Pero sa ngayon, kailangan muna natin magtrabaho para makapag-aral at para na rin sa pangarap nating dalawa. Oo naman, mahal. Sana, nandiyan ka pa rin sa tabi ko hanggang sa uli. Hindi ako mawawala, no? Pangako ko yan. Wow! Kinikilig naman ako dun. Ay, sus! Sira! Ay, siya nga pala, malapit ng pasukan at sa susunod na linggo, enrollment na. Sabay tayo, ha? Oo naman. Pwede bang hindi? Nag-ipon nga tayo. Baka mamaya, agawin ka pa ng iba sa akin eh. Sa puntong yon, nakahinga ako ng maluwag dahil kahit papano, unti-unti ko nang pinapatawad si Tio Emil. Isang araw noon, hindi po ako pumasok sa trabaho dahil balak kong maglinis at maglaba ng mga damit namin ni Inay. Habang abala ko sa paglilinis, may kumatok sa pinto. Kaya naman tinigil ko ang ginagawa ko at pinagbuksan kung sino ang taong kumakatok. Pero laking gulat ko po nang makita ko si Tio Emil na nandoon sa harap ng pintuan. Isa, nandyan ba ang nanay mo? Wala ho. Pwede ba kitang makausap? Tungkol ho ba saan? Pwede mo ba akong papasukin? Huwag kang matakot dahil wala naman akong gagawing masama sa'yo eh. Tumango na lamang ako, Miss Winnie. Sa puntong yon, nakakaramdam pa rin po ako ng pangamba pero pinapasok ko pa rin siya. At nang makapasok na nga siya sa loob at umupo, ipinagtimpla ko siya ng kape. Magkape ho muna kayo. Maraming salamat. Ano ho bang sasabihin ninyo? Isa, gusto ko sanang humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa ko sa inyo ng nanay mo. Lalong-lalo na sa'yo. Ayos na ho sa akin yon. Hindi ko man kayo mapatawad ng buong buo sa ngayon, pero alam kong darating din ang tamang panahon para mapatawad ko kayo. Maraming salamat sa lahat. Napakasama kong tao kaya siguro kinarma ko. Akala ko, hindi na ako magkikising pa.
Ang importante ho, na-realize nyo na ang lahat ng kasalanan nyo. Hindi ko na sana gustong magpakita pa rito dahil alam kong wala na akong mukhang maihaharap pa sa inyo. Pero naisip ko na mas mabuting humingi ako ng tawad sa inyo ng personal. Ayos na ho sa akin na humingi kayo ng tawad. Pero sana, humingi rin kayo ng tawad kina Jason at sa nanay niya. Pati na rin sa nanay ko. Tama ka, Iha. Maraming salamat. Hinding-hindi na ako manggugulo sa inyo. Pasensya na sa lahat ng kasamaang ginawa ko. Lalo na't naging pabigat akong amain sa iyo. Kalimutan nyo na ho ang nangyari. Hindi na rin naman ho natin may babalik pa yon eh. Basta ang importante, nagsisisi na ho kayo ngayon. Maraming salamat. Siya nga pala. Gusto ko sanang bayaran ng ninakaw kong pera sa iyo noon. Alam kong napaka-importante nun sa iyo. Hindi na ho. Gamitin nyo ang perang yan para lubusan kayong gumaling at para sa pagbabagong buhay nyo. Nakita kong napahagulgol siya, Miss Winnie. Kaya naman lumapit ako para pilit na yakapin siya. Masaya po ako dahil nagsisisi na siya sa lahat ng kamaliang nagawa niya. Nang kumalas na siya sa pagkakayakap sa akin, nagpaalam na rin siyang aalis na. Hindi na rin ako magtatagal dito ha. Dahil pupuntahan ko rin ang anak ko. Sige ho, Tiyo. Nang makaalis na siya, muli ko nang ipinagpatuloy ang ginagawa ko. Sa mga oras na yon, mas naging maayos na po ang pakiramdam ko. Isang buwan ang lumipas. Pagkatapos humingi ng tawad ni Tio Emil sa aming lahat, hindi na po siya muling nagpakita pa. Kasabay nun, nakapasok na rin kami ni Jason sa kolehiyo. Mahal, may balita ka na ba kay Tio Emil? Wow! Tiyo pa rin ang tawag mo sa kanya ha? Eh bakit? Wala namang masama doon ah. Hindi, joke lang. Ang totoo, mahal. Balita namin, umuwi siya sa probinsya nila Lola. Nagtatrabaho na raw dun. Eh kung gano'n, nasa mabuting kalagayan na pala siya. Alam mo mahal, nakukonsensya pa rin ako sa ginawa natin sa kanya eh. Pero naisip ko, kung hindi naman natin siya kinulam, eh hanggang ngayon masama pa rin siya at hindi pa rin nare-realize sa mga pagkakamali niya. Hindi naman kasi lahat ng kulam dahil lang sa paghihigante. Minsan binibigyan lang sila ng leksyon para mamulat sila sa kasamaang ginagawa nila. Mahal, ano kaya kung papuntahin natin siya sa araw ng graduation natin? Oo, sige. At sa araw ding yun, hihingin ko na sa nanay mo ang kamay mo para makasama na kita habang buhay. Natuwa na lang ako sa sinabi niyang yon, Miss Winnie. Lumipas ang ilang taon at sa wakas, araw na po ng graduation namin. Kinakabahan ako dahil hindi ako sigurado kung darating ba si Tio Emil. Oh, bakit parang hindi ka mapakali anak? May hinihintay ka ba? Pareho kasi kayo ni Jason na ganyan ang kinikilos eh. Ang totoo po kasi niyan, Inay. Hinihintay po namin si Tio Emil. Pangako raw kasi niyang darating siya sa araw ng graduation namin eh. Eh baka na traffic lang. Hintayin niyo na lang. Kung mahuli man siya, ang importante eh nakapunta pa rin siya sa mahalagang araw na ito. Ay sana nga po, Inay, dahil sigurado akong malulungkot si Jason kapag hindi pumunta ang tatay niya. Ay, magtiwala na lang tayo na darating siya, anak. Tumango na lamang ako. Nang magsimula na nga ang seremonya ng graduation, pansin kong hindi masaya si Jason. Hanggang sa magsimula ng tawagin ang mga pangalan namin para ibigay ang certificate at diploma. Sakto namang nakita ko si Tio na dumarating. Kaya naman nagmadali akong pumunta sa kanya at hinila siya papunta kay Jason. Nang matapos na nga po ang graduation, nagdiwang kaming lahat sa bahay kasama si Tio Emil. Congratulations sa inyong dalawa! Maraming salamat po, Inay. Tita, may gusto ho sana akong sabihin eh. Ano ba yon? Gusto ko na ho sanang hingi ng kamay ni Isa. Gusto ko na ho siyang pakasalan. Hoy, at talagang tinutuo mo ha? Wala namang masama doon, anak. Malalaki na kayo, kaya hindi na namin kailangang magdesisyon para sa inyo. Nasa wastong edad na rin naman kayo eh. Maraming salamat po, tita. Narinig mo yun, Isa? Pumayag na si tita, oh. Inay, pinapamigay niyo na ho ba ako? Hindi naman kita pinamimigay, anak. Pero nasa tamang edad ka na eh. Bago man lang ako tumanda eh, sana bigyan mo naman ako ng apo. Ay, inay naman eh. Nagbibiro lang ako, anak. Pero ang totoo, masaya talaga ako kung makikita kitang mapupunta sa mabuting tao.
Jason, ipinagkakatiwala ko na sa ang anak ko ha. Basta ipangako mo lang sa akin na hinding-hindi mo siya sasaktan. Opo tita, pinapangako ko po. Congratulations sa inyong dalawa ha. Salamat po itay. Sana'y mapatawad niyo akong dalawa dahil hindi ako naging mabuti sa inyo. Lalong-lalo na sa iyo, anak ko. Napatawad na ho namin kayo tay. Ibaon na po natin yun sa nakaraan. Nang araw na yon nagkaroon ng closure ang mag-ama at kasabay nun, nag-propose na nga po sa akin si Jason. Makalipas ang 1 taon, ikinasal nga po kami, Miss Winnie. Sobrang saya naming dalawa dahil sa wakas, natupad din po ang pangarap naming makasama ang isa't isa. Si inay naman hindi na siya nag-asawa dahil ayaw na raw niyang maulit ang nangyari sa kanya. Naging maayos naman sila ni Tio Emil at nagkapatawaran na. Masaya ako dahil sa kabila ng lahat, pagpapatawad pa rin po ang nangibabaw sa mga puso naming lahat. At sa pagdaan ng mga taon, naging maayos po ang pagsasama naming pamilya. Marami po akong natutunan sa aking karanasan, Miss Winnie. Hinding-hindi ko po yon makakalimutan. At ang pinaka natutunan ko sa aking karanasan, gaano man po kabigat ang kasalanang ginawa sa iyo ng isang tao, hanapin natin sa ating puso ang kapatawaran para maging magaan ang ating kalooban. Magsimulang muli na may ngiti sa mga labi at harapin ang bukas na puno ng pag-asa. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Isa, ang masugid niyong listener. Sana po nagustuhan niyo ang karanasan ni Isa na ikinuwento namin sa inyo ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi po ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Siyempre, Shoutout po kay Janet De Proft from Belgium, kay Kenneth Amaro at sa Amaro family. sa Crystals Philippines at kay Matthew A na nag-birthday po noong August 1. Belated happy birthday po! Kay Maricel Cordero at sa mga kasama niya sa trabaho. At si Angel Saison na nag-comment po sa bastos na Amo Upload. Ang sabi po niya, "Thank you po sa inyo for posting. Hindi ko po kasi alam kung paano buuin ang araw ko na wala kayo. Ha ha ha. I love you both so much. God bless." Nako, love din po namin kayo, ma'am. Opo. Lahat po ng mga subscribers at listeners po namin na laging nakasuporta sa amin. Nakikita ko rin po na nasasad kayo na wala kaming upload. Pasensya na po, anong nakaraan medyo masakit po ang ngipin ko. Kaya ngayon lang din po ulit kami nakapag-upload. Pero huwag kayong mag-alala, tuloy-tuloy po tayo. Yes. Maraming salamat din po sa lahat ng nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod naming kwento at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories namin. Para po mabilis niyong makita kung may bago kaming upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha! Siyempre, tuloy-tuloy sa paglago ang ating family, Yes. ang Miss Winnie Horror Stories family. Kaya sana, suportahan nyo kami ha! Muli, ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Go, 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 Team Johnny! Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat. Bye! Bye!